Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muli na naman tayo magbibigay ng panibagong aralin sa araw na ito, inshallah subhanahu wa ta'ala. At ang pag-uusapan natin ngayon, ito ay ang palagian nating makikita sa mga lugar, sa kalye, sa sulok o sa mga daan sa ating lugar sa Pilipinas. At ito ay talamak. Kaya't ito ay kabilang sa kadahilanan kung bakit naghihirap ang ating bansa. At ang bagay na ito ay hindi lamang ito makabagong gawain, bagkus ay ginagawa pa ito sa panahon ng kamangmangan. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi ang pagsusugal o gambling sa wikang English. Patungkol sa sugal, ito ay mismo ipinagbawal ng banal na Quran. Direktang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O kayo mga mananampalataya, ang lahat ng khamar, ang ibig sabihin ng khamar, lahat ng uri ng inumin na kalalasing. At ang sugal at ang ansab, ang ibig sabihin ng ansab, ang altar na yari sa batong inaalay sa mga santo at iba pa. At azlam, at ang azlam naman ay panghuhula upang hanapin ang kapalaran o pagpapasya. Ay mga gawaing kasuklam mula kay syaitan. Kaya mahigpit na iwasan ang lahat ng ito upang kayo ay magsipagtagumpay. Ito ay sa Suratul Ma'idah ay 90. Ang pagsusugal ay talamak na noon pang panahon ng Jahiliya o panahon ng kamangmangan. Isa sa pinakatanyag na uri ng sugal ay ang pagbili ng kamilyo ng 10 tao na ang bawat isa sa kanila ay magbabayad ng katumbas na kabahagi. Pagkatapos, sila ay maghahagis ng sibat, uri ng palabunutan. Yung bang maghahagis sila ng isang sibat bilang uri ng palabunutan. 7 tao ang mananalo ng kabahaging hindi magkatulad at 3 naman ang maiiwang talunan at walang makukuha. Sa panahon ngayon, napakarami ng uri ng sugal. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Magbabanggit lamang tayo ng mga iilan sa mga nakikita natin at natutunghayan natin. Una, yung lottery o palabunutan, na kung saan ang mga tao ay bibili ng numero, pagkatapos, ang mga numerong ito ay bubunutin para sa una. Pangalawa at pangatlong gantimpalang may katumbas na sari-saring mapapanalunan. Ito ay haram kahit na ito ay ginagawa para sa kawanggawa, para sa charity. Pangalawa, pagbili ng isang produkto kasama ang isang papremyong ditiyak na bagay o pagbabayad ng numero upang ito ay bunutin at pagpasyahan kung ano ang makukuha. Pangatlo, isang uri ng makabagong sugal ay ang insurance. Ngayon ay marami sa atin yan. Halos lahat ng mga tao sa ating bansa ay nababalutan ng insurance. Katulad ng insurance, death insurance, o di naman kay car insurance, o di naman kaya ay product insurance, o di naman kaya ay insurance laban sa sunog o nakaw, at marami pang ibang uri ng insurance. Diyan yung SSS, andyan yung tinatawag na sabi nating PhilHealth at iba pa. Maraming uri ng insurance na kahit na ang mga awit ay ini-insurance sa kanilang mga boses o tinig. Subhanallah. Ang lahat ng mga nabanggit ay mga uri ng sugal at marami pang iba nakita natin sa ating sugal. Subhanallah, mayroong casino, royal at iba pa. Sa panahon ngayon ay mga natatanging bahay pasugalan, may mga natatanging bagay na pasugalan na kung saan may tinatawag na hapag na kulay luntian o tinatawag na ruleta.
na inilalaan ito sa tao upang gumawa ng kasalanan. Ilan pa sa mga uri ng sugal ay ang pagipagpustahan sa karero ng kabayo at iba pang laro. Gayon din ang pagipagsapalaran sa mga makinang na pansugal, yung bang makinang pansugal at iba pang paligsahang may bayad na matatagpuan sa mga amusement centers, sa mga parks, sa mga malls at iba pa. Nagbibigay ang mga ito ng sari-saring patimpalak na may bayad na kung saan ang magwawagi ay magkakamit ng papremyo. Yan, marami yan sa mga malls. Akala ng mga kabataang mga Muslim ngayon ay ito ay okay lang, ito ay hindi bahagi ng sugal. Subhanallah, ito ay uri ng sugal. Subhanallah, binabayaran mo na walang hindi, yung bang nagbabayad ka kasi hindi naman business yan eh. Yan ay sugal. Hindi, kasi kapag business ay dapat nagbabayad ka ng malinaw ang bagay na babayaran mo. So yun ay hindi. Mababayad ka naman ng tokens, pagkatapos yun ay pagkatapos ay tawag dyan, mananalo ka. So yun ay bahagi uri ng sugal. So lahat ng ito ay haram ayon sa malinaw na pahayag ng ilan sa mga pantas. Okay? So narapat na iwasan natin yung mga bagay na hindi malinaw sa atin. Yung mga bagay na kaduda-duda, yung mga bagay na nagbibigay alinlangan sa atin at hindi malinaw, hindi walang tiyak sa atin. So, kinakailangan na iwasan natin ito kung sa ganun ay hindi tayo mahulog sa alanganin, ika nga. Okay? Para safe ang ating pananampalataya at paniniwala at mga gawain. At ito ay walang halong kabalugtutan o walang halong sabihin natin na pag-alinlangan. So, inshallah, naway meron tayong napulot na aral sa bahaging ito, sa araw na ito. At inshallah, andito na lamang. Allahu a'lam, subhanaka bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.